Ayan mga kaparekoy, pauwi na tayo. Ayan. Ayan. Pagod din ngayong araw na to. Ang daming trabaho. So kaya minsan relax, minsan hindi din. Bagay sa department ko naman kasi ay hindi ganong pwera na lang kapag marami talagang marating na na mga containers. Yun naman ang so yan mga kaparikoy, kaparikay dyan, okay? So maaraw pero sobrang lamig na sa umaga. At ganito dito kapag pauwi na ay nag-uunahan pagka uwian, kasi gusto ng tao makauwi agad. Kaya tapos maraming construction ay matraffic talaga. Makikita nyo yung mga traffic ngayon. Ayan. Ayan, pag-usapan na lang naman natin ang kasi bear na rin pala ngayong buwan na to. So bali ibang klase ang celebration ng Christmas at saka New Year dito. So malaking kaibahan. Dahil dito ay kulang sa saya pagdating ng Christmas. Di ka guys, sa atin ay talaga naman pag Christmas ay dito hindi. Tahimik ng dito. Ang tahimik ng Christmas dito. Walang paputok. Walang, sa bagay, walang nadidisgrasya. Kita mo, kung ganun nga rin naman sa Pilipinas, walang ganong paputok. Ano? So walang disgrasya. Walang mga naputulan ng kamay saan mang parte ng katawan. So ayan, sadyang matraffic talaga mga tanyo yung mga kalsada. Ayan. Sino yung mga nag-o-order sa Amazon? Ayan, ito Amazon. Ay, yan ang pinakamalaking warehouse dito sa Canada. Ang Amazon na yan. Kita yan, truck ng Amazon yan. Yan ang warehouse nila. Sobrang laki. Tapos hindi lang yan, dalawang yan. Dalawang warehouse na meron sila doon sa amin, yung kaharap namin. Yun. Tapos dyan, ayan, dito tayo pag ganun tayo. Pansin nyo yung mga kapariko, ayan.
Ayan sinasabi ko, naka-green yan pero huminto tayo. Ayan. Kasi nga puno pa ang nasa harapan natin. Di ba? So, ganyan dapat ang pagrespeto sa batas trapiko. Mga kapwa natin. Sana dapat ganyan din sana ang gawin nyo sa Pilipinas. Kapag kahit na nakago yan at alam nyo namang nagkabuhol-buhol na yung dun sa unahan dahil wag nyo nang pasukan. Ibang klase yung mentalidad ng Pinoy minsan. Inuuna na alam mo yun, iniisip nila na makauna sila o aabot pa sila. Hindi yun. Lalo lang magkaka-traffic, lalo lang magkakaroon ng lalo lang maging heavy ang build up ng traffic pagka ganyan ang gagawin ninyo. Di ba? Pero kung hayaan nyo na yan, kagaya na nag-go, tapos puno na siya, tapos kayo huminto kayo, tapos pagka alam yung kasya na kayo doon sa unahan, pwede na kayong mag-go kahit na nakago nga yan. So alam mo yan, huwag nyo nang siksikin ang sinisiksik nila ng husto. Siksik sa nang siksik, kaya na nga kabuhol-buhol. Di ba? Hindi ko maiintindihan yung mentalidad, which is gano'n naman talaga dapat. Yun, celebration na. Balikan natin ulit ang usapang Pasko. So dito napaka busy ng mga tao. Hindi busy sa celebration, busy ang mga tao sa trabaho. Ang dami mga anik-anik na ginagawa. Yung iba niya may mga pasok pa, iba double job pa yan. So, ayan, kami naman ay hindi kami masyadong nagsiselebrate niyan kasi nasa condo nga kami. Hindi kami makapag-imbita ng maraming bisita. At pangalawa, birthday ni Chloe yan, December 25 birthday niyan, bunso ko. So pagka ganon ay hindi na kami nagsiselebrate. Kung saan kami nagpupunta kami sa kumpare ko, punta sa kumari, kasi yan, libre lahat pagkain. Pagluluto ka pa, walang sinong maimbitahin mo, lahat busog, di ba? Kaya okay rin yun na pinanganak si bunso ko ng ng December 25, eksakto sa sa talaga, alam niyo yun. Kasi nga ang style namin ay wala na, pupunta na lang kami sa mga kumpare ko kasi nag-celebrate din naman sila, maraming mga pagkain pa yan, di ba? Ganun ang discarding buhay Canada. Tsaka dito tandaan nyo, lahat ng nagpa-party dito, kanya-kanyang lalo na ngayon nagtahasan ng bilihin, kanya-kanyang lalo mga barkada, kanya-kanya kaming dalang dalang menu or pagkain. Ano bang ngayon? Ano bang hipon? Ano bang isa-isa isda? Ano pang isa? Gulay, salad, yan. Ganyan dapat. Hindi yung pupunta ka lang doon na na tawag nito. Lalo na pagka hindi nyo pinag-usapan. Hindi nyo tawag nito. Kumbaga napag-uusapan nyo, napagpaplanuhan. Ganyan yan, salo-salo. Share sa lahat ng pagkain. So masaya, di ba? Dito mga kapare ko, sobrang bilis ng mga dito. Itong kalsada na to. Kita nyo yan, makikita nyo naman mga dahon na, di ba? Yan. Lahat yan, magkakulay yellow na lahat yan. Kunti na lang, magkakulay yellow na yan. Yan, iba, nagkukulay yellow na.
natin ulit dito sa traffic tayo mga kapare ko. Ayan, kita ko. Wala kayong naririnig na mga bosina. Di ba? Napakatahimik ng daan. Wala kayong naririnig talaga dyan, kahit isa dyan, wala. Bihirang bihira. Kapag meron man, that means may awareness lang doon sa harapan niya, or sa driving niya, or biglang nag-swerving, or biglang kumaripas na takbo, nag-speed ng sobra-sobra, ganon. Mga ganon. Pero sabihin nyo na, puro busina, but puro maririnig mo eh. Yung sa atin, ang ingay eh. Grabe. Maingay sa atin. Yan, napaka-clear ng langit. Nakikita nyo. Clear na clear ang langit ngayong araw na to. Pero sa gabi niyan, malamig na. Talagang pumapasok na ang lamig sa tuhod mo. Ganun ngayon. Ayan, uso din dito ang construction. Kita nyo yan, may construction sa harapan. Ayan. So dito, kapag may construction, kung ano yung posted na speed nila, follow nyo. Lalo na ang worker ay present doon sa pinagtatrabaho niya. Yan ang ingatan ninyo. Dito yan ha. Pulis sana ganyan sa atin. Diyos ko po. Bye. Sa atin kasi ulang na lang. O traffic enforcement sasagasaan pati pulis. Diyos ko, walang takot. Wala kasi pangil yung ano natin. Tama yung sabi nila eh. Kaya walang takot. Lalo yung mga kawatan, mga ano dyan, mga corruption sa atin, pati yung mga mayaman dyan, mga siga-sigaan dyan, walang takot kasi wala namang pangil yung batas sa atin. Hopefully dapat talaga pagka i-enforce mo yung batas, dapat talaga pangil talaga para alam nila na may consequences kapag gagawin nila. Ganun yun dito, ganun. Mga security guard dito diba? Masarap nga mag security guard dito eh. Walang baril eh. Security guard nila wala, secure lang. Ikot-ikot lang yan. Wala namang baril yan. Kung may magnanakaw mo, di mo nila habulin yan. Marolos naman kasi dyan, di mo pwedeng bubugin yung magnanakaw. Dito, di mo pwedeng bubugin yung magnanakaw. Di kaya bayaan lang yan. Bayaan lang yan. May mga hold up na yan. Dati may ganun nangyari. Kinaiya. Nanlaban. Nanaiya. Parang tawag na dito Circle K, mga ganun. O 7-Eleven sa atin, mga ganyan din. Mga mini store. Biglang nanlaban. Eh ngayon, binaril naman. Ano na? Nasa na siya ngayon? Yan ang sasabi ko sa inyo. Hindi naman magiging sa inyo yung kapag paglaban nyo yung pinagtrabawan nyo. Hindi. Palitan lang kayo bukas yun. Pag namatay kayo. Walang diehard yan. Tatrabaho ka lang. Kung may mga hold-upan ganyan, tatrabaho kayo sa sari-sari store o meron nga yung ito, base lang dito sa experience ko, bumili ako ng pizza sa tawag na dito na ewan ko lang, may Little Caesar pizza sa Pilipinas, wala akong siguro. Bumili ako once na ganyan. Abang lang ako ng pizza kasi niluluto pa yung pizza ko. Ito, maya may bumulusok na pumasok, mga kabataan. Pumunta lang doon sa kusina, kumuha ng pizza. Yung
yung mga gawa na ano, kinuha. Tapos sinayaan lang sa mga tindira. Mga Pinay din yung mga tindira dito. Kinuha, kinugot. Balis. Mga 3 ata yung pizza na yun. Ganun. 3 box na pizza. Umalis na sila, hinayaan lang nila. Which is, yun yung tama. Dito ganyan talaga. Hindi ka dapat magmamartir. I-report mo lang naman yan sa police. I-report mo lang yung case na yan. Tapos yun. Hayaan mo na silang ano. Kaya may batas, di ba? Yun nga, may isang kasabihan niya. Huwag mong ilagay ang sa kamay mo ang batas. Dahil mayroong batas na may enforcer na gumagawa niya. Na yun ang trabaho nila talaga. So doon mo lang ibigay sa mga legit na tao na dapat sila ay yung susupil sa mga ganong mga otoridad. Ganon yun. Dapat. At ang iba, maglalaban ka dyan, yan ano. Buhay mo ay isa lang yan. Pag naparil ka, one time. Nabuhay ka, disabled, patay na. Paano ng kabuhayan? Di ba? Ayan, di ko na ano sa inyo yung ano tuloy. Yung mga dahon na mag-aakulay ano. Makita niyo. Wala na, nakakalagpas ako na wala sa isip ko. Nawala sa isip. Exit na tayo mga kapareko at malapit na tayo sa bahay. At least makapag-upload na naman tayong bagong video. So ito ay good for 20 minutes lang ito na video na to, straight, walang stop. Ganun lang ka-easy. Simpleng video pero may kabuluhan, di ba? Ganon. Tingnan nyo mga kalsada niya ang lilinis. Tsaka dito wala kang maamoy talaga na kanal, maniwala kayo. Alam mo yung amoy nung alam mo yung hangin na amoy dito ay yung parang pumunta ka sa refrigerator, sa ref nyo, pag binuksan nyo, di ba malamig, malimuyak ang amoy, parang amoy ice candy na yan, yung mo maintindihan. Ganyan ang amoy dito. Yan, kita nyo yung mga dahon. Hindi pa talaga totally. Yung iba kasi green pa kasi talaga. Yan. Inaano pa nila yan. Yung mga kaya bakit ganyan ang parang paligid na yan ay parang pantay siya ganyan. Minumuwer nila yan. Yan, yung mga na yan. Tapos yun, binibinta nung nakikita nyo yung parang bilog-bilog na yan nasa ano. Yan, horse hay yun. Sa mga sa mga hayop yan, sa mga baka, kabayo, kambing, lahat binibinta nila yung damo na yan. Kala mo lang damo lang yan, ganyan lang yan, pinapatubo lang nila yung damo na yan, pero nakakapera sila dyan. Ganyan. Ayan, may mga kulay yellow na ano, di ba? Pansin nyo. Ayan, kumikinang-kinang na yan na nag-warning lights, meaning ay may tatawid. So kapag ganyan may tumawid, ay dapat ang takbo mo lang ay 30 km/h or tuluyan kang ihinto. Ganon. Ganyan siya dito. Walang ibang tinitingnan ng mga driver dito kundi yung pedestrian. Sa atin, walang nakikitang pedestrian sa atin. Pag tumawid ka sa pedestrian, pisat ka. Yan ang pinakamadaling salita. Pisat. Walang ititira sa'yo eh.
Ayan, nakikita nyo yung kulay purple na yan. Yun yung nandun sa short video ko. Tinatawag niya yan na cherry plum. Yung karakteristik ng trees na yan ay tatlo o apat na beses siya nagpapalit. Sabi ko nga sa'yo, ngayon ay pa-winter na or pa-fall na. Ang kulay niya ay naging purple. Pagdating ng winter, malalagas na yan, wala na yan. Pagdating ng spring na tinatawag, spring ay parang papasok na yung summer, ay puro bulaklak yan. Mauunang bulaklak, pabaliktad yan. Kung napanood nyo yung palabas ni Benjamin Button, ganyan yan. Pabaliktad, nauna yung pagtanda. O ganyan din siya. Nauna ang pamulaklak. Mamulaklak muna talaga. Wala talagang totally dahon yan. Talagang totally purang ano. Para kayong pumunta. Kaya hindi na namin kailangan pumunta sa Japan pala. Naisip namin pupunta sa Japan kasi para mapanood namin yung cherry blossom na yan. Cherry blossom. Meron naman pala dito cherry plum. Diyan na lang kami. Yan naman pala. Puro bulaklak yan. Mauna mo na yung bulaklak. Then after nung pag summer na talagang totally ay magiging kulay green na mga berding na yan. Berding dahon. Ayan. Di ba ang galing? Kakaiba. Ayan. Uso rin dito yung kontraktor ha. Ayan. May mga nag-i-speed din dyan, pero ganyan lang yan sila. Ayan, nagko-contractor yan, mga nagko-construct yan pero ano yan, follow the rules yan, yung mga yan. Wala kang makikitang dyan. Ayan, sa dulo ay talagang totally nalagas na yung mga dahon. Sa winter marami tayong mabibideo sa winter kasi iba na naman ang mapapanood ninyo. Kung ito ay summer, yan ang mapapanood nyo, green grass. Di ba? Parang kanta lang ni Tom Jones, green grass. Pero sa winter ay ang magiging kanta niyan ay snow white. may kanta bang snow white? Ayan, nakikita niyan? Kulay dilaw na Yan, nalalaglag yan. Kaya kadalasan nagbabago minsan ang klima. Mahangin. Yuyug rin ang hangin yan. Napusa. Ganon. Ay, antok. Aga namin kaninang umaga, Diyos ko po. Tapos maaga na naman ako ngayon. Bababa na siguro ako. Hindi ako mag-skip. Minsan kasi nag-skip ako. Skip the dishes na banggit ko na sa inyo yung mga kaparikoy. Kaya minsan ay nag-grab ako. Grab na ako ng foods. Delivery ako. Yan minsan, yun yung panglibang ko. Kapag kay ngayon puyat ako, ayaw ko. Kaya baka hindi na ako kaya ito at least makapag-upload ako ng video na lang. Hindi na ako makaatin siguro ako ng mga iba live. Pero yung sabihin nyo hindi na siguro hindi na nga ako naka-attend sa ibang live din. Kaya papunta na tayo sa namin, apartment o sa condo namin. Yan, mga school bus yan. Kaya mostly ingat din dyan sa mga ganun dito. Lalo may mga bata. Ayan, kagaya ito, kalsada ito na papasok. Dito ang pinaka-critical na kasi anytime may biglang tumawid na bata. So dapat takbo mo parang naglalakad lang. Para kang may hinahatid na ba yan? Punerarya natin. Ganyan lang ang takbo pagkapapasok ka. Ganyan ang kalimitan.
So sa winter yan, nakikita nyo yan, yung parking na yan, may poste. Bawat ano may poste. Bakit? Kasi para ang mga sasakyan dito ay parang cellphone din yan, charge. Charge yan. Oras na hindi nila may charge yan. Kinabukasan yan. Hindi mo na mapapandar yung sasakyan mo. Itulak mo na lang yan pagka pag hindi mo may charge yan. Ganon dito, parang cellphone din. Nag-automatic tong ano namin. Pasok na tayo. Pagkasikip ng ano namin dito, mga kaparikoy, pagdating sa atrasan. Kaya nakwento ko nga sa inyo, si misis ko ay ayaw umano dito kasi yan, ganyan ito. Ayan, kaya paatras yan yung camera, sa atras yan. Nilagyan ko na ng camera itong si misis ko, ayaw pa rin matras dyan. Bakit? Talaga mahina talaga ang loob. Pero sa atin yan, maraming mga nahuhulog. Nahuhulog sa parking. Magtataka ka no? Nahuhulog sa parking. Tapos sasabihin nila, na naapakan daw yung gas. Parang naapakan ng gas. Bago ka mag-start nyan, dapat nakaapak ka sa preno nun. Diba? How come? Ayan. Mga kapari ko Ayan lang. Kukuha muna tayo ng ano dito para gagawin nating thumbnail. Diba? Kasi mag-i-in pa yung video natin, di ba? Ayan, mga kaparikoy, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking mga kwentong Buhay Canada. Kaya dito lang sa Buhay Canada.